Sa malalim na bahagi ng hindi makataong Arctic, nahukay ng mga siyentipiko ang mga labi ng isang mahiwagang frozen dinosaur, buo na may makapal na layer ng metal sa balat nito. Ang kakaiba ay ang mga dinosauro ay mga nilalang 65 milyong taon na ang nakalilipas, at ang mga metal ay pinuhin lamang ng mga tao mga 5,000 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, ang mga siyentipiko ay nakaisip ng isang subbersibong haka-haka na ang pagkalipol ng mga dinosaur sa pagtatapos ng White Age ay hindi sanhi ng isang asteroid na tumama sa Earth sa tradisyonal na haka-haka, ngunit sa katunayan ay isang premeditated alien strike. Sa panahong iyon, ang lumikha ay dumating sa Earth at naghulog ng mga bomba ng binhi sa lahat ng dako upang muling imbento ang Earth. Halimbawa, ang mahiwagang Egyptian pyramid ay isa sa 7 super leader ng Cybertron. Fallen King Kong pinangunahan ang kanyang mga subordinate upang bumuo, sila rin ay nag-install ng isang enerhiya aparato sapat upang sirain ang araw sa pagitan ng mga tower, at ang rurok ng Transformers to Steel proteksyon larangan ng digmaan ay matatagpuan sa Ehipto. Ang dilaw na buhangin ay sa buong kalangitan. Ang Decepticons nais na gamitin ang aparatong ito upang ipatawag Cybertron sa lupa, na kung saan ay magkakaroon ng isang nakamamatay na epekto sa lupa. Kapag ang napakalaking at mabangis na kontrabida Hercules climb sa tuktok ng tower at sapilitang demolishes ang pyramid, ang pag-igting sa pagitan ng mga gusali ng himala ng mundo at ang mga dayuhang higanteng bakal ay pinaniniwala ang malalim na humanga. Dahil ang bilis ng pag-ikot ng buwan ay eksaktong katumbas ng bilis ng revolusyon nito, kaya ang buwan ay may isang panig na laging nakaharap ang layo mula sa lupa. Ito ang mahiwagang madilim na bahagi ng buwan, Transformers 3. Ipinaliwanag na ito ang lihim na base ng mga Decepticons, at ang Rev-Eerie ng Apollo Moon Landing Program astronaut na si Armstrong ay nasaksihan ang isang bumagsak na malaking spaceship ark sa madilim na bahagi ng buwan, na puno ng mga bangkay ng mga Transformer at advanced na teknolohiya na wala ang mundo. Noong 1972, biglang tinapos ng Estados Unidos ang landing program ng buwan. Ang mga tao ay hindi maaaring makatulong ngunit haka-haka kung ang mga awtoridad ay natagpuan ang mga dayuhan sa madilim na bahagi ng buwan. King Kong 7, ang pelikula ay muling nakatuon sa isang mahiwagang lugar sa lupa. Iyon ay Machu Picchu sa Peru, isa sa New 7 Wonders of the World, na matatagpuan sa isang talampas na 2,400 metro ang lalim sa primeval jungle, isang pagkasira ng lungsod. Ang lahat ng mga gusali sa lungsod ay spliced ng bato, walang semento, walang pandikit, at maaaring mahigpit na tahiin sa zone ng lindol. Matapos ang 4 na siglo ng hangin at ulan, nakatayo pa rin ito. Ang teknolohiyang konstruksyon na ito ay napaka-advanced na walang sinuman ang maaaring magparami nito hanggang ngayon, dahil ang sinaunang lungsod na ito ay hindi nag-iwan ng isang teksto. Ang alamat na si Machu Picchu ay isang dayuhan na sibilisasyon ay kumalat, na nag-iiwan ng walang katapusang Rev-Eerie para sa mga susunod na henerasyon, lalo na ang gate ng bato sa hanay ng bundok na hindi maaaring buksan, mula sa kung saan ang isang tao ay nakakita ng mga sangkap na metal, at ang World Avenue sa loob ng pinto ay hindi walang katapusan. Sa Transformers 7, ang protagonista ay talagang nagbubukas ng isang pinto na puno ng mahiwagang totems sa Machu Picchu. Mula sa trailer, hindi natin malalaman kung ano ang mga lihim na nakatago sa walang ilalim na kadilimang ito, ngunit maaari nating makilala ang tanda ng pinto bilang mapaminsalang sitwasyon sa mundo ng mga Transformer, ang simbolo ng universo ng Devourer, at ang simbolo ng mundo. May isip na ang pintong ito ay maaaring kumonekta sa mga pinakamapanganib na misteryo ng universo. Siyempre, ang Transformers 7 ay inilabas, ang bagong hindi nalutas na misteryo na ito ay naghihintay para sa iyo na itago, at nais mong malaman.